Dito lang po kami maghihintay, Ma'am Vanessa. Imporma ng isang bodyguard niya. Malamang, alangan namang samahan niyo pa ako pati sa pag-ihi ko. Pambabara niya bago tuluyang pumasok sa loob ng CR, dala ang paper bag ng mga damit na pinamili. Pumasok siya sa isang cubicle at mabilis na nagpalit ng kanyang porma na sinamahan niya ng baseball cap at sunglasses upang hindi siya makilala. Naaalibadbaran kasi siya dahil para bang 15 anyos pa lang siya para sundan at bantayan pa. Nang tuluyang makatakas, dumiretso siya palabas ng mall at agad tinawagan ng kaibigan. Hello, Sofia. Nandito na ako sa labas. Where are you? Tanong niya sa kabilang linya. Hinanap ng kanyang mga mata ang sasakyan na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan. Habang panay ang tingin sa kanyang likuran. Mahirap na. Baka nakaamoy agad ang dalawa niyang bantay. Malapit ako. Tugon nito bago pinatay ang tawag. Ilang sandali pa'y narinig niya na ang busina ng sasakyan sa tapat niya. Sakto namang palabas ng exit ang dalawang asungot na nakabuntot sa kanya. Kaya nagmadali siyang lumakad pasakay ng kotse. Go! Go, go! Listen mo! Pagmamadali niya sa kaibigan habang nakatingin sa dalawang bodyguard na malakwago ang matakakahanap sa kanya. Napabuga ng hangin si Vanessa at umirap sa kawalan nang makalayo na sila. Sigurado siyang magre-report agad ang mga yun sa papa niya. Kaya mabilis niyang pinatay ang kanyang cellphone. Girl, take off those sunglasses and baseball cap na. Ang baduy! Natatawa at napapailing na puna ni Sofia. Sabi ko nga, sana ikaw na lang ang nasa sitwasyon ko, no? Sarkastiko niyang wika sa kaibigan at tinanggal ang mga ito. Well, sorry, wala ako sa posisyon mo. Dahil ako, malaya ko nagagawa ang mga gusto ko. Nakangisi nitong pang-iinggit sa kanya. Gusto mong tapalan ko ng mighty banda bibig mo? Para habang buhay ka na hindi makapagsalita? Chill! Ang init agad ng ulo mo. Intindihin mo na lang ang papa mo. Siyempre hindi mo naman may iwasang mag-alala si Tito Henry. Lalo na't kayong dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Ngayon pang tumatakbo ulit siya bilang governor. Hindi talaga mawawala ang threat sa inyo. Concern na wika nito. Oo nga, nandun na tayo sa naiintindihan ko siya. Pero nasasakal din naman ako. Reklamo pa niya. Kung tutuusin, wala namang banta sa ibang politicians. Hindi katulad sa papa niya na kaliwat kanan ng banta, lalo na sa buhay nila. Hindi ba naman kasi niya makuha kung ba't ayaw pa rin bitawan ng papa niya ang pamumulitika? Dahil nga roon namatay ang mama niya. May banta na noon sa buhay nila, hindi lang ito pinansin ng kanyang ama dahil akala nito'y empty threats lang. Anyway, change topic. May nightclub tayong pupuntahan, Empire Club. May nagsuggest lang sa akin kaya gusto kong subukan. Pag-iiba ni Sofia sa usapan. Nakita ko sa picture na sinend sa akin. Pogi ang isang server nila. Hendrix daw ang pangalan. O diba, pangalan pa lang crushable na? Dagdag pa nitong sabi sa kahumagikik. Ang hilig mo talaga sa pogi, no? Kapag nagkagusto naman sa'yo, umaatras ka naman. Inirapan ni Vanessa ang kaibigan. Kaya nga happy crush lang. Wala akong sakit sa ulo. Depensa naman ito. Hintayin ko na lang na tumanda kang dalaga. Wow! Palibhasa kasi ikaw, papalit-palit ng boyfriend. May mapansin ka lang na mali, iiwan mo agad. Bawi ng kaibigan. Prangkahan? O sige, ikaw kaya mag-settle sa mama's boy. Ultimo paglabas at pag-aaway namin, sinusumbong sa mama niya. Heto, sa pangalawang ex ko naman. Kapag may date kami, ako lahat ang pinagbabayad hanggang sa pagkain. Oh, alam mo yan. Tatadyakan ko yung nguso mo kapag dininay mo yan. Ang galing mo naman kasing pumili ng lalaki, girl. Puno ng sarkasmo, nawika ni Sofia kaya inirapan niya ito. Okay, we're here. Imporma nito na makarating sila sa nightclub.
Ipinark ni Sofia ang kanyang sasakyan sa isang spot na nakita niya. Let's go! Maghahanap pa ako ng pogi. Pagbaba nila ng kotse, agad siyang hinila ng kaibigan sa entrance ng Empire Club. Ayan ang sinasabi ko eh. Basta gwapo, no? Napapailing na wika ni Vanessa at nagpatianod sa hila ng kaibigan. Kailangan natin maghanap ng upuan malapit sa mga pogi. Nagpalakad-lakad silang dalawa hanggang sa mapadpad sila sa isang sulok na may kalayuan sa dance floor. Let's go! Doon tayo sa vacant table na katabi ng boylet na yun, no? Agad na naglakad si Sofia papunta sa katabing upuan ng 4 na lalaki kasama si Vanessa. Sakto namang dumaan sa pwesto nila ang isang server ng club. Kaya walang pasubaling hinawakan ni Vanessa ang braso nito upang umorder ng alak. Hi, we want to order 2 bottles of vodka. Aniya na bahagya pang natigilan nang makita sa malapitan ang lalaki. Matangkad dito, maganda ang katawan, at higit sa lahat, ang agaw pansin nitong muka na bukod tangi sa lahat. What brand, ma'am? Tanong nito sa walang emosyong tono. Smirnoff. Tipid niyang tugon na tinanguan nito. Anything else? Pahabol itong tanong kaya tinignan niya si Sofia. Nakita niyang laglag ang panga nito habang nakatitig sa lalaki, kaya napailing na lamang siya. Sa bagay, kung siya nga humanga sa lalaki, ito pa kayang kaibigan niya na palaging tumatarget ng gwapo. Can I order you instead? Tanong ni Sofia kaya mariin siyang napapikit dahil sa hiya. I'm not for sale. Dismayado at malamig na tugon ni Hendrix bago naglakad paalis. Girl, si Hendrix, siya yung nakita ko sa picture na sinend sa akin. Oh my God! Maria Clara, si Mana Santa, oh my God! Parang biglang uminit. Gosh! I am torn between the server and the hottie na katabi natin ng table. Problemadong wika pa nito habang hawak ang magkabilang sentido. Wait, bakit pa ako nahihirapan? Pwede ko naman silang pagsabayin lahat, right? Tila natutuwa pa nitong sambit sa naisip na idea. Yeah. Suit yourself. Saad niya na lang. Ilang minuto lang ang kanilang hinintay bago dumating ang order nila. Isinerve yan sa kanila ng isa pang server. Samantala dumiretso naman nalakad si Hendrix papunta sa sulok dala ang order ng 4 na lalaki. Dude, nakikita niyo ba nakikita ko? Jackpot. Rinig niyang sambit ng lalaking may hikaw sa kilay. Pasimple namang tinignan ni Hendrix kung sinong tinutukoy nito. At nakita ang 2 babae na umorder ng Smirnoff. Dahan-dahan niyang binaba ang alak para pakinggan pa ang kasunod na sasabihin ng mga lalaki. May bala ka na naman ba, Anton? Natatawang tanong ng isa. Exactly. Basta sa akin yung kulot ang buhok. Bahala na kayo sa isa. Dala mo ba yung gamot? Of course. Iiwan ko ba naman to? I'll make sure na sa kama kami mamaya didiretso. Then, we should join them. Kanina pa tumitingin dito yung morena. Nagtawa na ng mga ito at binuksan na isang bote ng alak. Nagsalin ng lalaki sa 2 baso at pinatakan niyo ng gamot. Gumalaw ang panga ni Hendrix. Hindi nagustuhan ang mga plano nito. Sa tagal niya nagtatrabaho sa club, hindi na bago sa kanya ang ganitong pangyayari. Kung tutuusin, pwede na naman siyang hindi makialam. Pero ang pesting utak niya ayaw makisama. Naglakad siya papunta sa 2 dalaga. Alam niyang magmumukha siyang basta sa gagawin niya. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil pinagpipiestahan sila ng mga lalaki. Should go home. I'm going to take your orders back. Sambit niya at kinuha ang bote na alak sa kamay ng kulot na babae. Anong problema mo? Kunot noong tanong ni Vanessa. Dahil naiwan sa area ang kamay niya, nang bigla na lang hinablot ang server na nagngangalang Hendrix ang bote ng alak na sana'y bubuksan niya. I don't have time to explain. Just leave. You too. Sambit nito sa malamig na tono habang nakatingin sa mga mata ng babae. Sabog ka ba? Inis na sambit niya. Girl, let me talk to him. Baka nagpapapansin lang sa atin. Pabulong na pigil sa kanya ni Sofia para pakalmahin siya.
You're Hendrix, right? By the way, I'm Sophia and this is my friend Vanessa. Hindi ako interesado makilala kayo. Kaya kung mahal niyo pa ang buhay niyo, leave now. Pigilan mo ko, Sophia, ha? Sasapakin ko na to. Nagtitimping ani Vanessa at tumayo para pantayan ng malamig na tingin ng binata. Girl, kumalma ka. Ako na bahalang kumausap sa kanya. Anang kanyang kaibigan at marahan siyang pinaupo muli sa upuan. Humarap si Sofia kay Hendrix at malapad tong initian. Kadarating lang namin eh. At nandito kami para magsaya. If you are thinking na nagpapapansin ako, which is slightly true, hindi na kita guguluhin. May panunuyong sambit pa ni Sofia. Magsasalita pa lang sana si Hendrix nang sumulpot sa tabi niya si Anton, dalang 2 baso na alak na hinaluan ito ng gamot. Is there a problem here? Nakangiti at concern nitong tanong. Oh, wala. Wala naman. Nagkandautal na sagot ni Sofia sa tanong ng lalaki. Inipit pa nito ang takas na buhok sa likod ng tenga at nag-ala Maria Clara. You want me to complain sa manager niyo na pinapaalis mo kami rito? Muling tumayo si Vanessa. Nagtaas ng kilay at pinagkros sa mga braso. Kung ayaw mo magsumbong ako, iwan mo yung order namin at umalis ka sa harap namin. Bahagyang natawa si Hendrix dahil sa inis. Walang sali-salita na binaba ang 2 bote ng alak sa lamesa at naka-poker face na umalis. Ngayon lang siya nakaengkwentro ng babaeng ganun katigas ang ulo at pinagpipilitan ng gusto. Imbis na tuluyang umalis, dumiretso siya sa bar counter kung saan nakikita niya ang 2 babae sa pwesto niya. In case na may mangyaring hindi maganda, mas mabuti nang nakaabang siya. Ayaw na sana niya makialam pa, ngunit hindi siya mapakali at inuusig siya ng kanyang konsensya. Oh, Hendrix, masama yata timpla ng mukha mo. Tanong ni Jeric ang isa sa bartender ng club. Babae ba? Pabiru pang sambit nito. Yung customer, ang kulit ayaw makinig. Reklamo niya at tinignan ng kasama. First time yan ah. Kailan ka pa nagkaroon ng pakaalam sa babae? Pang-aalas ka pa nito at mapang-asar siyang tinignan. Di sa ganun. Masungit na saad niya at muling ibinaling ang tingin sa 2 babae na ngayon nasa sulok na kasama ang mga lalaki. I'm Anthony. Just call me Anton. These are my friends. Jeremy, Clark, and Daniel. Tumango si Vanessa at tinanggap ang kamay na nagpakilala. Actually, Anton, crush ka nitong kaibigan ko. Walang paligoy-ligoy na sambit niya na tinawanan ng huli. Marahan siyang kinurot ni Sofia sa tagiliran. Habang pilit ang ngiti at nahihiyang tumingin sa lalaki. Pag ako niligawan yan, lagot ka talaga sa akin. Patawa-tawang bulong nito sa kanya. Ayos lang, wala namang problema. Nangingiting tugon ni Anton at tinignan na makahulugan ang mga kaibigan. Sofia, tama? Drink this. Baka kulang ka lang sa lakas ng loob. Alok na isang lalaki kay Sofia. Na kung hindi siya nagkakamali ay Daniel ang pangalan. Sige, patry ako ah. Kinuha nito ang basong inalok at inisahang inom. Nagsigawan sa tuwa ang mga lalaki. Kaya inosente rin itong nakisigaw. Go Vanessa, would you like to also try? Nakangiting inalok ni Anton ang baso ng isang alak na siyang kinuha niya naman. Narinig niya ang chant ng mga lalaki. Nag-uudyok na inumin niya ang alak sa baso kaya napangiti siya at takmang iinumin, nang bigla na lamang itong tinabig ng kung sino, dahilan ng pagkabasag ng baso. What the hell? Pinukol ni Vanessa na masamang tingin ng lalaki. Ngunit nang makitang si Hendrix yun, lalong nagsalubong ang kilay niya. Anong problema ng server na to? Tumayo ang kaibigan ni Anton ngunit agad nagsalita si Vanessa upang pigilan ng mga ito. It's fine. Ako nang bahala sa kanya. Namewang si Vanessa at nakapagtagisan ng tingin kay Hendrix. Ano na naman ba? Sinabi ko na hindi kami aalis, di ba? Alin ba doon na hindi mo maintindihan? Ba't ba ang kulit mo? Gusto niyo talaga mapahamak? Ano bang pinagsasabi ng lalaking to? Tumingin si Vanessa sa lalaki. Mabuti pa, Vanessa. Umalis na lang tayo.
Let's go somewhere quiet. Yung walang magugulo. Suhestyon ni Anton at hinawakan ang braso niya. Tumayo rin ang mga kaibigan nito at hinawakan si Sofia. Wait, I'm feeling dizzy. Tigil na Sofia at napahawak pa sa lamesang nasa gilid niya. I think I'm going to pass out. Dagdag nitong sambit at muntikan pang tumumba sa lapag kung hindi lang ito nasalo ni Daniel. Mabilis naman niyang dinaluhan ang kaibigan at iniharap ang mukha sa kanya. Sofia, what's wrong? May pag-aalala niyang tanong at tinapik-tapik ang pisngi nito. Napansin niya ang panghihina ng kaibigan na halos hindi nito magawang makatayo kahit alalayan pa niya. Pinagpawisan siya na malagkit at sinubukang pakalmahin ang sarili. Kinakabahan siya dahil wala man lang response ang kaibigan niya. Dude, bigyan nga natin na leksyon to. Panira ng diskarte. Rinig niyang sambit ni Anton. Dahil sa sinabi nga ng lalaki, napagtanto niya kung anong nangyayari. Yung alak na inalok nito, yun lang naman ang ininom ng kaibigan niya. Dahil hindi pa nabubuksan ang in-order nilang dalawa. Anong pinainom niyo kay Sofia? Matapang niyang tanong. At hinarap si Anton. Ngumisilang ang lalaki. At naramdaman na lang niyang hinablot siya ni Hendrix at iniligay sa kanyang likod. Upang maitago ito sa likuran ng lalaki. Get out of here. Utos nito sa kanya. Tumango siya at takmang kukunin sana ang kaibigan ng hilahin to ni Daniel palayo sa kanya. Oops, not so fast. She's mine. Nakakalokong wika nito sabay kindat sa kanya. Mabilis na kumilos si Hendrix at sinipa ang sikmura ng lalaki nasa harapan niya. Naharangan niya ang pinakawalang suntok ng isa at pinilipit ang braso sa kahinarap ang sumugod na dalawa. Bahagya pang naduwag ang mga ito dahil sa galing ng depensa niya. Dahil sa nangyari, tuluyan nilang naagaw ang atensyon ng mga tao at nakuhanan sila ng litrato. Sumuntok ang isa ng walang hirap na inilagan niya naman. Ngunit na makalusot ang suntok ng isa, tinamaan ang mukha niya. Hinawi niya ang dugo sa labi gamit ang likod ng kanyang palad. Binawian niya agad ng suntok ang dalawa hanggang sa bumagsak na lang ang mga ito sa sahig. Paulit-ulit na nagmura si Anton at tinakasan ng dugo. Hindi na nito tinangkapang sugurin si Hendrix dahil halos hindi na makatayo sa galos ang dalawa niyang kaibigan. Irereklamo ko to sa boss mo. Banta ni Anton bago inalalayan ang kaibigan at tuluyang umalis sa lugar na yon. Habang si Vanessa ay nasa gilid at napanood lahat ng nangyari. Tumakbo ito papunta sa kaibigan na nakahandusay sa lapag. Sofia! Sinampal niya ito. Bukas na yung gigising. Imporma ni Hendrix at lumapit sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag. Baka bigla na lang kasi niya isugod sa ospital ang kaibigan dahil sa kaba. Hindi niya tuloy matignan ngayon sa mata ang binata. Dahil hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya dahil sa ginawa nito para sa kanila o maiinis. Dahil pwede naman itong magsabi na gano'n ang mangyayari. Pinahirapan pa sila. Tigas kasi ng ulo mo. Di ka nakikinig. Pangangaral pa nito sa inis na tono na parabang nababasa ang iniisip niya. If you had been a little nicer earlier, baka nakinig pa ako sa'yo. Inis niyang tugon at inirapan ito. Thank you ah. Sarkastiko nitong sambit na animoy, yun lang ang gusto nitong marinig. Paalis na sana si Hendrix nang bigla siyang tumikim at nagbaba ng pride para magpatulong. Pwede pakibuhat si Sofia papunta sa kotse namin? Nakita niya ang pagsimangot ng lalaki. Ngunit sinunod din ang pakikisuyo niya. At kung kailan naman natapos ang pangyayari, siya namang pagdating ng dalawang bouncer. Nasaan na gugulo? Nakaalis na. Preskong sagot ni Hendrix bago dumiretso ng lakad paalis. Nang maisakay nito si Sofia sa kotse, sumakay na rin agad si Vanessa sa driver's seat. Sinilip niya si Hendrix sa bintana at magpapasalamat sana siya. Ngunit nakita na lamang niyang nakatalikod na ito at naglalakad papasok sa entrada ng club. Hindi man lang niya nagawang humingi ng sorry dahil sa sugat na natamo nito
para lang may pagtanggol sila. Di bale na, may iba pa naman pagkakataon. Aniya sa isipan. Sa huli, nagkibit-balikat na lang siya at nag-drive paalis. Dumiretso, umuwi sa bahay nila. Dahil hindi naman niya pwedeng ihatid na lang basta ang kaibigan sa ganoong sitwasyon. Napangiwi siya nang lumabas mula sa gate ang papa niya. Sinasabi na nga ba niya? Nakaabang na ito sa pag-uwi niya. Lumabas siya ng kotse nang maiparada niya ito ng maayos. Vanessa, what did you do this time? Saan ka na naman nagsususuot? May halong pag-aalala at galit sa boses ng kanyang ama. Pa, maayos naman ako nakauwi. Yun ang mahalaga. Sagot niya at binuksan ang passenger seat kung saan nakaupo si Sofia. What happened to her? Yun na nga bang sinasabi ko eh. Hindi ka talaga nakikinig. Without your bodyguards. Mapapahama ka. Paano kung pati ikaw napahamak sa ginawa mo? Pa, you're overreacting. Maayos siya. Nalasing lang. Dahilan niya at pilit binuhat ang kaibigan. Napabuntong hininga ang papa niya habang kinakalma ang sarili. Mando, pakibuhat si Sofia papunta sa kwarto ni Vanessa. Utos ng papa niya sa security na nakabantay sa labas ng bahay nila. Bukas na tayo mag-usap pa. Matutulog na rin ako. Hindi naman talaga siya inaantok. Gusto niya lang takasan ng sermon ng papa niya. Kaya nagmadali siyang sumunod sa kanyang kwarto. Kinabukasan, pagmulat pa lang ng mata niya, bumungad agad ang mukha ni Sofia sa kanya. Nag-aalangan ang reaksyon nito na tila ba may masamang balitang gustong sabihin. What happened last night? Tanong nito at pinatay ang cellphone. Bumangon si Vanessa at kinusot ang mata. You passed out. May nilagay na kung ano yung anto na yun sa alak. Balak tayong gawa na hindi maganda. I knew it. May dahilan kung ba't nangyari yun. That's why I defended you. Pinagsasabi mo? Kunot na unyang tanong. Naguguluhan sa kung anong tinutukoy ng kaibigan. You're popular now. Sa social media. Look at the caption on every post. Parang ikaw pa yung lumalabas na mali. Tingin ko, si Rafael Castillo may pakana nito. Para masiraan ang papa mo through you. Pang-aakusa nito at binuksan ang cellphone para ipakita sa kanya. Napahila mo siya sa muka dahil sumabog ang litratong kuha nung nasa club sila kasama si Anton at hindi lang yon. Nakuhanan din ang gulong kinasangkutan nila. Lahat ng litrato, malinaw ang kuha sa kanya. Ngunit wala man lang ni isang kuha kay Sofia. I'm doomed. I'm sure nakarating na to kay Papa. Anong gagawin ko? Mas magiging mahigpit yun sa akin. Problemado niyang saad at kinagatang kuko. Ang lala mo, girl? Imbes na itong isyong problemahin mo, mas namroblema ka pa sa gagawin ng papa mo. Siyempre, paano pa ako makakalabas ito kung ganun yung nangyari? Paano ako makakalabas para gawin yung gusto ko? Pero in fairness, ha? Ang hot makipaglaban ni Hendrix, ligwak na si Anton sa akin. But wait, nagpasalamat ka naman ba sa ginawa niya? Nakataas ang kilay na tanong ng kaibigan. Nakalimutan ko, okay? Naisip ko na may iba pa namang pagkakataon. Sagot niya at bumangon na mula sa higaan. Ang dami mong satsat, kaya aga-aga. Bumaba na lang tayo na makakain na. Pagbaba nila'y dumiretso agad sila ng lakad papunta sa dining area. Nakahanda na rin ang pagkain para sa kanila. Natigilan sila sa pagsandok ng pagkain ng marinig ang marahas sa pagbukas ng front door. Where's my daughter? Kumakain na po, sir. Nagkatinginan sila ni Sofia habang nanlalaki ang kanilang mga mata. Taranta namang napalunok ng laway si Sofia habang naririnig ang yabag papunta sa kanila. Mukhang nagbadali pa umuwi ang papa mo. Bulong ng kaibigan niya bago pinuno ng kanin ang bibig para hindi makapagsalita. Vanessa, why didn't you tell me about what happened last night? Napapikit siya ng mariin sa komprontasyon ng ama. I didn't know the whole story yet. That's why I did not make any presumptions to the media. I need to know and understand the situation fully so I can defend you in public.
Pa, we're fine. You don't have to worry. Are you really fine? Hindi ka ba nasaktan? Don't worry. We will file a lawsuit against them. Hindi mahalaga ang paratang ng ibang tao. Ang mahalaga maayos na lagay mo. Napatango na lamang si Vanessa bilang sagot dahil sa guilt na naramdaman. At habang naghihintay ng resulta, di ka pwedeng lumabas ng bahay. And I will also find you a new bodyguard. Nalukot ang mukha niya sa narinig. Heto na nga ba ang sinasabi niya? Pero pa, paano naman yung negosyo ko? Let your manager handle it in the meantime. Hindi naman nakapagsalita si Sofia dahil sa hiya. Kahit gusto niyang depensahan ng kaibigan, alam niya hindi rin siya pakikinggan. May isang salita ang papa ni Vanessa. At kapag sinabi nito yun talaga ang mangyayari. Kaya na makaalis ang papa niya, doon lang nakapagsalita si Sofia. Girl, ayos ka lang ba? Hindi. Tipid na sagot niya, at kahit masama ang loob, pinagpatuloy niya ang pagkain. Yayayain pa naman ulit kita sana. Mamayang gabi sa club para makausap si Baby Hendrix at formal na makapagpasalamat. Itakas mo ko. Nagniningning sa tuwa ang mga mata niya. Ako ang malilintikan niyan. Agad nitong tanggi. Di naman tayo magpapahuli. Akong bahala sa'yo. Nakangisi pa niyang sabi at nagtaas baba ng kilay. Girl, wag mo akong demonyohin. Ngunit kahit anong tanggi ng kaibigan, wala pa rin to nagawa. Sa kulitan ba naman niya? Talagang hindi ito uubra. Hindi siya mapapakali kapag nasa bahay lang siya. Kailangan niya ng sariwang hangin at makisalamuha sa mga tao. Dahil mababaliw siya kakaisip mag-isa. Nakatakas tayo! Sigaw ni Sofia nang tuluyang malagpasan ng sasakyan nito ang bahay nila. Mula naman sa pagkakatago ni Vanessa sa ilalim ng upuan, lumitaw siya at umupo ng maayos sa passenger seat. Kinabahan ako kanina kasi sumilip si Kuya Mando. Mabuti naka-all black ka. Di ka napansin. Lalo na't hindi naka-on ang ilaw. Dahil sinamahan mo ako, mamaya, may worth 500 ka na food and drinks sa coffee shop ko. Suhol pa ni Vanessa sa kaibigan. Diyan ka magaling. Kaya hindi kita matanggihan eh. Tumawa sila pareho sa sariling kalokohan. Nang marating nila ang Empire Club, nagsuot muna si Vanessa ng face mask at cap. Dahil nag-iingat na baka, may makakita ulit sa kanya at pagpiestahan na naman ang litrato niya sa social media. Agad gumala ang mata ni Vanessa sa unang palapag ng club. Hindi niya nakita si Hendrix kaya minabuti niyang magtanong sa bartender. Hi, dalawang order ng martini? Pauna niyang sambit at nag-iipon ng lakas ng loob para magtanong. Girl, I can't find him. Hindi kaya pinagkaguluhan siya rito dahil sa issue or hindi siya pumasok? Huwag ka nang pagpaligoy-ligoy pa. Itanong mo na kung nasan si Baby Hendrix. Pang-uudyok pa ni Sofia. Itatanong ko lang din sana. Alam mo ba kung nasan si Hendrix? Gusto ko sana siya makausap. Nandito ba siya? Yun lang. Pasensya na ma'am. Natanggal na siya sa trabaho eh. Sagot ng bartender na nagtataka dahil mata na lang ang nakikita sa mukha niya. What? Alam mo ba kung bakit? Gulat at nanghihinayang na tanong ni Sofia. May issue po kasi nangyari. Nagreklamo rin po kasi yung binugbog niya. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Hindi ko po pwedeng sabihin ma'am eh. Mahirap na. Hindi na nito tinuloy ang sasabihin. Dahil ayon sa reaksyon ng mukha nito, halatang hindi sila pinagkakatiwalaan. Dahil doon umuwi sila na walang napala. Pagpasok na pagpasok nila sa kanilang bahay, pareho silang tinakasan ng dugo. Nang makita sila ng assistant ng papa niya kaya napatingin din ang kanyang ama sa kinaroroonan nila. Nakita niya kung paano napapikit ng mariin ang kanyang ama dahil sa pagkadismaya bago tumayo at sinalubong sila. Bakit ba hindi ka nakikinig? Paano kung may nangyari na naman sa inyo? Alam mo namang hindi ko makakaya kung pati ikaw mawawala pa sa akin. Mariin,
Ngunit may hinahon sa tono kung paano ito magsalita. Lumambot ang mukha ni Vanessa at agad kinain ng konsensya dahil sa sinabi ng kanyang ama. Kaya imbes na makapagtalo ulit, humingi na lang siya ng pasensya. I'm sorry pa. Bumuntong hininga ang kanyang ama bago muling nagsalita. I found a personal bodyguard for you. Bukas sa bukas na lang din magsisimula na siya. Panibagong bodyguard na naman para bantayan siya. At hindi na naman magtatagal ang mga ito dahil hindi sila qualified para mabantayan at maprotektahan siya. Tito, uwi na rin ho ako. Pasensya na rin po sa nangyari. Basag naman ni Sofia sa namuong katahimikan. I don't want to tolerate you girls by forgiving your mistakes. Sana hindi na maulit to. And I hope maintindihan niyo kung saan ako nagagaling. Maunawaing sambit ng ama ni Vanessa. Yes po, Tito. Pasensya na po ulit. And, Van, mauna na ako Tahimik na tumango si Vanessa bilang sagot at tinapik sa balikat ang kaibigan. Kinaumagahan, gumising siyang lukot ang muka dahil umpisa na naman ang kalbaryo ng buhay niya. Siyempre, ano pa nga bang kalbaryo? Malamang may mga asungot na namang magbabantay sa kanya. Paglabas niya sa kanyang kwarto, nakaayos na siya. Handa na naman niyang gawin ang lahat para makatakas siya. Sa kalagitnaan ng paghakbang niya pababa ng hagdan, narinig niyang may kausap ang kanyang ama sa dining area. Dahan-dahan na naging paglakad niya at pinakinggan ang pag-uusap sa gilid ng entrada ng dining. Report immediately kung tumakas man siya o natakasan ka. Pinagkakatiwala ko sa iyong anak ko. So please keep her safe. I'm putting my faith on you. Don't let me down. I will, sir. Napakunot ang noon ni Vanessa dahil sa boses ng lalaki. Pamilyar yun, ngunit hindi niya maalala kung saan niya narinig. That's good to hear. I heard from Renier that you two are friends. Sinabi niyang dedikado ka sa trabaho, kaya kanya inirekomenda. He said that you are fit for this job. Yes, Governor. He's dedicated when it comes to work. Rinig niyang si Renier na assistant ng kanyang ama sumagot para sa binata. You know, they are starting to threaten me again. Hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod na araw o linggo. Just keep your eyes on my daughter. I'll let you know kung kailan na pwede siyang lumabas. Just stick to her no matter what. Sambit pa ng kanyang ama na nagpakabog ng dibdib niya. You have my words. I'll protect her. Wika ng lalaki sa dedikadong tono. Paano? Mauna na kami na Renier. May importante pa kami lakad. Narinig niya ang pag-usog ng mga upuan. Nagpapahiwatig na tumayo ang tatlo mula sa pagkakaupo. Kaya naman, bumugas siya ng hangin at tumayo ng tuwid bago nagpakita sa mga ito. Pa, aalis na kayo? Kung may pa-contest ng siguro ng pagalingan sa pagkukunwaring walang narinig, malamang, siya ang itatanghal na panalo. Vanessa, bahagya pang nagulat ang kanyang ama, ngunit kalauna nakabawi agad. Mabuti na rin. At andito ka. Hendrix, she's my daughter, Vanessa. I'm sure magkakilala na kayong dalawa. Nalaglag ang panga niya na makita si Hendrix, na prenteng nakatayo na parabang expected na nitong siya ang makikita. Siya ang bago kong bodyguard? Gulantang na tanong niya, habang nakaturo sa binata. Yes. Minsan niya na kayo naprotektahan ni Sofia. Hindi ba't mas maganda pagkakataon to? Kagat-labi siyang sumang-ayon dahil hindi naman niya mababago ang isip ng kanyang ama. Nang makaalis sa mga ito, namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa ni Hendrix. Pasimple siya kung magnakaw ng tingin na nahuhuli naman ng binata. Hindi ba't mas maganda nga itong pagkakataon para sa kanya? Dahil bukod sa makakapagpasalamat siya at makakahingi ng tawad sa nangyari, baka pwede pa niya itong pakiusapan na wag na siyang sundan sa pag-alis. About the issue? I'm sorry. Dahil doon natanggal ka sa trabaho mo. And thank you sa pagtatanggol mo sa amin. Paunang wika niya para mabawasan ang ilangan sa pagitan nila. It's fine. Tipid na sagot ni Hendrix at sumandok ng pagkain. Wait, kakain ka kasabay ko?
Takang tanong niya na halatang hindi sang-ayon sa nakita. Yes. Anong gusto mo gawin ko? Panoorin ka lang habang kumakain? I'm staying here. That's why kakain ako kasabay mo at lalabas ako kasama mo. Masungit pa nitong wika. What did you say? Dito ka na rin titira? At talagang 24/7 mo akong babantayan? Hindi naman na talaga niya kailangan ng confirmation ng binata. Dahil sa sinabi na nito ang sagot, sa reaksyon pa lang ng pagmumukha nito. Sinasabi na nga ba niya? At mas magiging mahigpit ang papa niya. Hindi lang dahil sa issue, kundi dahil sa pananakot dito para umurong ito sa pagtakbo sa pagiging gobernador. Wala na talaga siyang kawala this time. Baka daigin pa ng binata ang linta sa pagiging madikit nito sa kanya. Kaya naman naghanap siya ng tiyempo kahit hirap siyang basahin kung good mood ba ito o hindi dahil sa mukha nitong poker face lang. Aalis tayo. Ipag-drive mo ako sa coffee shop ko. Utos niya at ibinato ang susi ng sasakyan sa binata. Inis na natawa si Hendrix at ibinulsa lang sa kanyang pantalon ng susi. Pinanganak na nga yata na matigas ang ulo ng dalaga. You're not allowed to go outside until your father give me a go signal. Anito at tinoon ng muli ang paningin sa pinapanood. What? Paano yung business ko kung di mo ako palalabasin? Dahilan ni Vanessa. Para kumagat sa pain ng binata. Your father said your manager is taking care of it. Napapadyak siya sa inis. Pakiramdam niya mabubulok siya na parang dumi sa loob ng bahay na ito. Buong akala niya madali lang pakiusapan si Hendrix. Ngunit dinaig pa nito ang papa niya kung maghigpit. Ginawa niya ang lahat ng paraan para makapagpalipas na oras. Ngunit hinahanap talaga ng katawan niya ang pagiging malaya. Dahil sa pagiging desperada, dahan-dahan siyang gumapang sa likod ng sofa kung saan nakaupo si Hendrix habang nakatuon ang atensyon nito sa panonood ng TV. Stop trying your luck, Miss Vanessa. Mariing napapikit si Vanessa at napakuyom na lang ng kanyang kamao dahil sa inis. Tumayo siya at hinawakan na magkabilang bewang. Excuse me? Nag-o-8-8 kaya ako? Masungit niyang pagdadahilan. Inirapan niya ito at masama ang loob na umupo sa sofa para makinood kasama ito. Sa totoo lang, ngayon lang niya na-encounter ang ganito ka-confident at mahanging bodyguard. Kung umasta, akala mo pag-aari nito ang lahat at maging siya. Ang boring naman ang pinapanood mo. Lipat mo nga sa comedy show. Demand niya. Hand me your phone. Ngunit imbis na sundin ito ang utos niya, hiniram pa nito ang cellphone niya. Bakit? Anong gagawin mo? Nagsususpetsya ang aniya. I'll save my number in case of emergency. Inirapan niya ito at bumuntong hininga bago ibinigay dito ang cellphone. Nag-install si Hendrix ng tracking location upang malaman niya kung saan nagpupunta ang dalaga kung sakaling malingat ito sa paningin niya. Nang matapos, at makasigurong hindi ito makikita ni Vanessa, ibinalik din niya agad ang cellphone sa babae. Here. Tipid na wika niya at muling tinuon ang atensyon sa panonood. May pagsususpetsang kinuha ni Vanessa ang cellphone, kaya tinignan niya kung nakasave na nga bang number ng binata. Nang makitang nakasave ang pangalang Hendrix, sinubukan niya itong tawagan. Ilang sandali lang nang magring ito, tumunog ang cellphone sa pantalon ng binata. Muli siyang napairap sa kawalan. Sa lahat na naging bodyguard niya, ito lang ang bukod tanging tinatabla siya. Isang linggo ang lumipas, pakiramdam niya lantang-lanta na siya sa loob ng bahay. Gusto niya nang lumabas. Dahil para na siyang nabubulok na patatas. Ni hindi na rin siya mapuntahan ng kaibigan niya dahil nasa business trip ang pinuntahan nito. Wala pa rin bang go signal si Papa? Akala ko ba okay na? Hindi na makapaghintay na tanong niya habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain. Bumuntong hininga si Hendrix at tinigil ang pagkain para tignan siya. Where do you want to go? Napakurap-kurap siya sa tanong ng binata. Ibig sabihin lang nun makakalabas na siya. Sa coffee shop muna tayo. To
Tugon niyang kulang na lang mapunit ang labis sa labis sa pagngiti. Alright. Napatitig siya sa binata. Isang linggo at mahigit na sila magkasama pero ang cold pa rin ito sa kanya. Kung titignan, parang hindi ito bodyguard ko umasta. Kasi kailangan pa ng approval ng binata bago niya gawin ang isang bagay. Minsan napapaisip siya kung ganun lang ba talaga ito o dinidistansya lang nito ang sarili sa kanya. Diyan mo nalang ipark sa gilid. Utos niya na walang tango namang sinunod ni Hendrix. Kapwa sila pumasok sa coffee shop na pagmamay-ari niya. Naagaw nila ang atensyon ng ilan sa customer at lalo na ang kababaihan na pasimpleng nag-uusap habang nakatuon ng tingin sa binatang kasama niya. Napataas siya ng kilay dahil sa nakita. Ngunit agad niya iginalawang ulo dahil para niya naman binabakuran ng binata. Hindi naman talaga may kakailang gwapo si Hendrix. Maging siya nga humahanga dito. Kaya hindi na siya magtataka kung gano'n na lamang kalakas ang dating nito sa mga babae. Hala, boyfriend mo ma'am? Bungad at gulat na tanong ni Apple. Ang manager niya. No, he's my bodyguard. Agad niyang tanggi nang sa ganon hindi maging awkward para sa binata. Muli siyang humarap kay Hendrix at nagsalita. Maupo ka muna sa vacant seat. Mag-uutos ako sa isang staff para bigyan ka ng snack habang naghihintay. Pupunta lang ako sa office ko. May pag-uusapan kami ni Apple. Tumalikod na siya at naglakad papuntang opisina. Sa pag-aakalang, sinunod ni Hendrix ang utos niya. Ma'am, alanganing tawag ni Apple na nakapagpahinto sa kanya. Tinignan siya nito at pagkunway tumingin sa likod niya. Napapikit siya ng mariin na makitang nakasunod pa rin sa kanya ang binata. I won't leave your side. Nito, habang matamang nakatingin sa mga mata niya. Napailing na lang siya. Pakiramdam niya lalabas ang puso niya sa labis na kaba. Ngunit agad ding iwinaksiyang kung anong pakiramdam na nagsisimulang mamuo sa kanyang kalooban. Ano katuko? Kung mag-uusap kami ni Apple tungkol sa menstrual cycle namin, pakikinggan mo rin? Nagkanda-utal pa niyang saad para lang tumigil ito sa pagsunod sa kanya. Fine. I'll be waiting right here. Pinal na wika ni Hendrix at tumayo sa gilid ng pintuan. Mukhang wala na siya magagawa dahil nakapako na ang paa ng binata sa sahig. Nakatindig din ito at nakatingin sa harapan na para bang isa itong military personnel. Napailing na lang si Vanessa at dismayadong pumasok sa kanyang maliit na opisina. Ma'am, kukumustahin niyo po ba yung sales sa mga nagdaang araw? No, since sa pag-usapan naman natin yan noong nakaraang araw. Kung ganon, ano po yung pag-uusapan natin, ma'am? Tatakas ako. Pagtakpan mo ko. Pabulong na sambit niya kaya nanlaki ang mga mata ni Apple. Pero ma'am, anong sasabihin ko sa bodyguard mo kung sakaling magtanong siya? Huwag ka magpapahalata, babalik din ako. Pero ma'am, tell him na may importante ako inasikaso. Kapag lumabas ka, isarado mo agad ang pinto para hindi siya makapasok. Walang nagawa si Apple kundi sumang-ayon sa gusto ng amo. Dahil may daanan sa opisina ni Vanessa, palabas sa likod ng coffee shop niya. Doon siya dumaan para makatakas kay Hendrix. Sa kagustuhan niya mapag-isa at kumala mag-isa. Maingat siyang umalis nang hindi naghihinala ang binata. Nakayuko at taimtim siya nagdarasal sa sarili. Habang naglalakad palayo. Ngiting tagumpay ang ginawa niya. Bago tumayo ng tuwid, nang tuluyang makalampas sa kanyang coffee shop. Where do you think you're going? Hendrix! Halos papatalon siya sa gulat nang makita sa kanyang harapan si Hendrix na hindi na naman maganda ang timpla na muka. Ano kasi? Naghahanap ako ng Pokemon. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Halatang dismayado sa ginawa niya. At kahit ayaw niya makaramdam ng guilt, naramdaman niya pa rin to. Gusto ko umalis na hindi ka kasama, okay? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Vanessa, ilang beses ba dapat sabihin sa'yo hindi ka pwedeng umalis na walang bantay? Nagtitimping sambit ni Hendrix. Para naman siyang batang inagawa ng candy ng kalaro. Kung ano namang kinatagal ng mga bodyguard niya noon para lang mahanap siya. Siyang kasing bilis naman ni Hendrix ngayon para makita siya. Sigurado siyang hindi babanggitin ni Apple na tumakas siya. Kaya paano nito nalaman at talagang nauna pa ito sa kanya?
Pasensya na. Nangati yung pa akong tumakas eh. Sarkastiko niyang sagot at inirapan ng binata. Let's go. Puntahan natin lahat ng gusto mong puntahan. Hindi na siya nakapalag nang hilahin na lambasan ni Hendrix ang kamay niya. Since balak nilang dalawa ni Sofia na subukan ng shooting range, yun ang una nilang pinuntahan ni Hendrix. Uy, Hendrix, ba't ngayon ka lang? Takang tinignan ni Vanessa ang lalaking sumalubong sa kanila pagpasok pa lang sa pintuan. Girlfriend mo? Walang kaabog-abog na tanong nito habang may nakakalokong ngiti sa labi. Bodyguard niya ako. I work for governor. Anak ng... Sensya na, miss. Akala ko kasi... Hingi agad nito ng paumanhin. It's okay. Saad niya at nginitian ng lalaki. Dating pwesto ba? Ihahanda ko na yung baril para sa inyo. Pati yung target paper. Tinanguan ni Hendrix ang lalaki. Bago niya binalingan ng tingin ng dalaga. Mukhang madalas ka dito ah. May pagtatanong ngunit may kasiguraduhang hinuha ni Vanessa. Sometimes, kapag magulo ang utak ko. Naglakad sila papasok sa kabilang gilid kung saan naroon ang shooting range. Tutal, mas may alam ka naman sa akin. Ikaw muna. Lumapit naman ang lalaki sa kanila. Oh, Hendrix, tawagin mo na lang ako ulit kung kailangan niyo pa ng bala. Saad naman ng lalaki bago sila iniwan sa loob. Nagtungo sila sa magkatabing pwesto. Napapalunok namang tinignan ni Vanessa ang mga gamit sa kanyang harapan. Ako muna. Pero sundan mo ko. Samantala, isinunod naman ni Hendrix ang ear at eye protection bago ipinosisyon ang sarili at nirelax ang katawan. Kinuha niya ang baril at itinutok sa target paper na ilang distansya ang layo sa kanya. Hendrix. Naramdaman niya ang kalabit ni Vanessa sa kanyang likuran, kaya binaba niya muna ang baril at ear protection bago ito hinarap. What? Masungit niyang tanong. I don't know how. You don't know how to shoot. Mukhang nabasa agad ni Hendrix ang laman ng isip niya kaya napatango siya. Nilapitan siya ng binata at sinuot muna sa kanya ang ear at eye protection. Nanuot sa kanyang ilong ang pabango nito at di niya maiwasang singhutin pa dahil sa bango. What are you doing? Nakataas ang kilay nitong tanong. Nagtataka sa kalokohang ginagawa niya. Ang bango mo, ang bango kasi ng damit mo? Anong Fabcon gamit mo? Agad niyang bawi sa kahihiyan na kahahantungan. Nakita niyang napangiti si Hendrix. Kaya bahagyang nalaki ang mga mata niya sa gulat. Sana, dapuan ng masamang elemento yung labi mo para lagi kang nakangiti. Dahil sa sinabi niya ngayon, muling bumalik sa pagkapirmi ang labi nito. Wow, ibang klase. Mas lalo ka pang nalulungkot kapag pinupuri ka, no? Sige, sa susunod dalaitin ko na lahat ng ekspresyong gagawin ng mukha mo. Aniya sabay irap sa binata. Instead of talking, focus on this matter. Hold the gun like this. Muling nagwala sa kabang dibdib niya nang hawakan ni Hendrix ang kamay niya para ilagay doon ang baril. Dahil sa lapit nilang dalawa, hindi na rin niya naintindihan ang mga pinagsasabi ng binata. Sa ayos kasi nila, tila ba para nakayakap si Hendrix sa kanya habang tinuturo sa kanya ang dapat niyang gawin. Do you get it? Tanong ni Hendrix na nagpabalik sa kanyang ulirat. Ha? Maang niyang sambit dahil yun lang ang tanging niyang narinig mula rito. Siguraduhin mo nandito sa dulo ng baril ang paningin mo bago mo itutok at iputok sa target paper. Muli nitong sambit na mukhang paubos na ang baong pasensya. Like this. Dinemonstrate ito ang gagawin sa kanya. Kaya muli naman niyang nahigit ang hininga. Inudyok ni Hendrix na kalabitin ni Vanessa ang gatilyo ng baril habang inaalalayan to. There. You hit the bullseye. Nakangiting sambit ng binata at tinignan ang mga mata niya. Gulantang niyang tugon.
Dahil ang isip niya naglalakbay sa kung saan banda. Isabay ba tong sobrang lapit na mukha nila sa isa't isa? Hindi kaya naeengkanto na siya? Kaya ganito ang nararamdaman niya? O kaya may nasira siyang bahay ng mga duwende kaya kung ano-ano na lang yung nasa isip niya? Napatikim si Hendrix at inilayo ang sarili sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkadismaya sa ginawa nito. Mabilis niyang iwinaksi ang iniisip dahil baka mas lalong lumala kung anong nararamdaman niya para dito. Samahan mo ako ulit. May isa pa akong gustong subukan. We'll go there next time. Pigil ni Hendrix at nagmaneho na pabalik sa kanilang bahay. KJ. Aniya at pinagkrus sa mga braso. Ngumiti si Hendrix at ginulo ang buhok niya. Napanguso naman siya at tinignan ng binata at pinanliitan niya ito ng mata. Nang sumunod pang mga araw, hindi na rin may kakaila ang namumuong closeness ng dalawa. Tuluyang naging komportable si Vanessa sa presensya ng binata. Samantalang si Hendrix na malimit lang umiti at magsalita. Tuluyan na ring bumigay sa kulitan niya. Eto, seryosong tanong. Ano sa tingin mo? Bakit hindi pa rin mabitawan ni Papa ang politika kahit kaliwat kanan na yung pananakot sa kanya? Curious na tanong niya. Waring ito lang ang makakasagot sa katanungang bumabagabag sa kanya. Mabuting tao ang Papa mo. That's why he can. Gusto niya makapaglingkod sa mga tao and he never takes advantage of his position. Napatangu-tangu siya. Naiintindihan niya na ngayon kung ba't gano'n na lang kung isugal ng kanyang ama ang buhay para sa mga tao. Si Hendrix din ang nagpa-realize sa kanya na hindi naman siya pinaghihigpitan ng kanyang ama para masakal sa sitwasyon. Nais lang talaga nito na maprotektahan siya na hindi nito nagawa dati sa kanyang ina. Tara na nga, turuan mo na ako mag-skating. Pag-iiba niya ng usapan. Tumayo siya at sinubukang maglakad. Ngunit dahil hindi niya mabalanse ang sarili, muntik na siyang tumumba. Mabuti na lang mabilis ang kamay ni Hendrix para mahawakan ang kanyang bewang. Bilyon-bilyong kuryente ang dumaloy sa katawan niya. Nang aksidenteng mahila niya ito palapit sa kanya, na naging sanhi para maglapat ang labi nila. Parehas ng laki ang mga mata nila, kaya sa sobrang gulat ni Vanessa, agad siyang dumiretso ng tayo at binitawan ng binata. Dahil sa panginginig ng tuhod, nag-struggle siyang mag-skate lalo na't sinubukan niyang hawakan ng sahig. Ngunit patuloy lang siya sa pagdaos-os. Kaya ang ending, tumama ang mukha niya sa puwet ng lalaki, dahilan ng pagkatigil niya. Ilang minuto siyang nakatulala habang nakaupo sa sahig. Bago siya dinaluhan ni Hendrix na pigil ang sarili sa pagtawa. Come on, hold my hand. Hindi niya halos matignan ng binata dahil sa kahihiyang nararamdaman. Gusto mo na bang umuwi na tayo? Mahinahon pa nitong tanong at pinantayan siya. Hindi naman sana siya ganito ka-awkward ngayon sa harap nito. Kung bakit ba naman kasi nahalikan niya ito? At partida pa? Nagustuhan pa ng malandi niyang isip at gusto pang humirit. Para malinaw lang ang lahat sa atin, hindi ko ginusto yung nangyari kanina. Paglilinaw niya at ginusto ang labi. Tinutukoy ang kiss na nangyari. Natawa si Hendrix at inalalayan siyang tumayo. Tawa-tawa ka dyan. Nagustuhan mo, no? Masungit niyang hamon. Hanggang sa makaupo sila sa isang bench seat na naroon. What if I do? Nahigit niya ang hininga sa seryosong sagot ni Hendrix. Hindi siya nakapagsalita, lalo na nang tumayo ito at lumuhod sa harap niya. Nalaglag ang panga niya sa ginawa nito. Lalo na nang tanggalin ni Hendrix ang roller skates sa paa niya. Nilalagnat ka ba? Nope. Isinunod ni Hendrix sa tanggalin ang safety gear sa tuhod, braso at ulo niya. Gusto mo na ba umuwi? Tanong muli ni Hendrix at tinignan siya nang matanggal nito ang sariling gear. Gusto pa kita makasama. Husa na lamang lumabas sa bibig niya ang mga salitang yon kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Samantalang si Hendrix napangiti sa sinabi niya. Me too. Kung mas may ilalaki pa siguro ang mata niya, ginawa niya na. Dahil sa naging sagot ng binata. Ikaw gusto mo ako ano?
May halong pang-aasar na sambit niya sa kabila ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. I don't want to take a risk. Nawala ang ngiti sa labi ni Vanessa at napalitan ng kirot ang puso niya. Alam niyang may gusto na siya kay Hendrix. Hindi niya lang maamin. Bakit kung kailan matinong lalaki na ang pumasok sa buhay niya? Hindi naman siya kayang i-pursue. Bakit? Umiling si Hendrix at iniiwasang sagutin ang tanong. Uwi na tayo. Aniya, at mariing na palunok at iniwas ang tingin sa binata dahil hindi niya maiwasang masaktan para sa sarili. Hindi pa nga siya nakakapag-confess. Pakiramdam niya, na-reject na siya nito ng ilang ulit. Paglabas nila sa skate rink, may humintong itim na SUV van sa harap nila. Mabilis na dinala ni Hendrix si Vanessa sa kanyang likuran upang maprotektahan. Nagsilabasan ng 5 kalalakihang may takip sa muka at may hawak na mga tubo. Napalunok si Vanessa at hinigpitan ng kapit sa damit ni Hendrix. Don't worry, I'll keep you safe. Just stay close to me. Gumalaw ang panga ng lalaki at mariing tinignan ang galaw ng mga lalaki na sa harapan nila. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito at pinaghampas kay Hendrix ang tubo. Hindi niya nailaga ng mga ito. Sa halip, pinrotektahan niya ang vital spot sa kanyang katawan. Hendrix! Sigaw niya, dahil para bang may mali sa kinikilos ng binata. I thought you're going to protect me. Kabado niya pang sigaw, natatakot sa kaligtasan ng lalaki. Bumalik sa ulirat si Hendrix nang marinig ang boses ng dalaga. For a brief moment, bumalik sa alaala niya ang nangyari 4 na taon nang nakalipas. Akmang hahampasin ng tubo ang ulo ni Vanessa na yakapin siya ni Hendrix para maprotektahan. Tumama ang bagay sa likod ni Hendrix, ngunit hindi yun nagdulot ng malaking pinsala. Sa galit na lumukob sa kalooban ng binata, hindi nito napigilan ang sarili. At halos, mapatay niya ang mga lalaki nagtangka sa kanila. Sino nagpadala sa inyo? Sa nagbabagang tingin, halos hindi nakilala ni Vanessa ang binata. Dahil sa madilim nitong aura. Si Rafael Castillo. Tukoy ng isang lalaki na humahangos na sa tono. Hendrix, tama na. I'm safe. I'm here. Safe ako. Pagpapakalma niya. Kahit nag-hysterical na rin, niyakap niya ito mula sa likuran. Ilang sandali lang, nang marinig ang boses niya kumalma ito, at pinitiwan ni Hendrix ang lalaki. Humarap si Hendrix sa kanya, at may ginhawa siyang tinignan. Mahigpit siya nito niyakap, at namahinga ang mukha nito sa liig niya. Thank God. I thought I would lose you. I'm going to call the cops. Nanginig ang labi niya sa matinding emosyong nararamdaman. Ngunit hindi siya pinakawalan ni Hendrix at nanatili sila sa ganoong posisyon. Kaya naman kahit nasa ganoong posisyon ay tumawag siya ng pulis at tinawagan niya maging ang papa niya. Pa, dali na natin si Hendrix sa ospital. May mga tama siya. Natatakot at nag-aalala niyang hiling nang masundo sila sa pinangyarihan ng gulo. I'm fine. Vanessa. Gov, si Rafael Castillo may pakananan nangyari. Umamin ng lalaking inutusan niya. No, you're not fine. Pupunta tayo ng ospital sa ayaw at sa gusto mo. Pinalnawikan ni Vanessa. Inis at galit na rin ito sa kulitan niya. Napapikit na lang ng mata si Hendrix. Let's go to the nearest hospital, Rainier. Utos ng kanyang ama sa assistant. Pagdating nila, agad na inasikaso ng mga nurses si Hendrix. Dahil hindi naman gaanong napuruhan ang katawan ng binata at nakita sa x-ray nito na walang bali sa buto, agad silang nakalabas. Umamin ka nga sa akin, Hendrix. Dati bang bakal yung katawan mo? Nagtataka at inosente niyang tanong at tinignan ang lalaki. Napahagat ng pang-ibabang labi ang binata. Pinipigilan ng pagtawa. Dati siyang sundalo, Vanessa. Laglag ang panga at nanlaki ang kanyang mga mata sa impormasyong narinig niya sa kanyang ama. Huh? Paano? How did you end up being a server and now a bodyguard? Punong-puno ng kuryosidad niyang tanong.
Ngunit imbes sagutin siya ng binata, tinulugan lang siya nito. Napanguso na lamang siya at hindi na ito pinilit pa. Thank you, Hendrix, for protecting my daughter. Taos-pusong pasasalamat ng ama ni Vanessa nang makauwi na sila. Trabaho ko pong protektahan ang anak niyo. Still thank you. You stayed with her and kept your promise. Tinapik ng kanyang ama sa balikat ang binata. Ranier, let's go to my office. Kailangan nating magplano sa mga susunod na galaw ng kalaban. I'm sure hindi sapat ang ebidensya ng mga lalaking sumugod sa anak ko. Makakapagpiyansa si Rafael at aaktong inosente. Sambit ng papa niya at umakyat pa itaas kasama si Ranier. Samantala naiwan naman silang dalawa ni Hendrix sa sala at wala ni isa man sa kanila ang gustong maunang magsalita. Tinignan siya ni Hendrix at may kung anong emosyon sa mga mata nitong hindi niya mapangalanan. Can I talk to you? Tanong nito na nagpakabog muli sa dibdib niya. Tumango siya at naunang naglakad, ngunit agad ding hinawakan ni Hendrix ang kamay niya. At magkasabay silang naglakad palabas ng backdoor. Tinititigan niya lang ang kamay nila magkasiklop hanggang sa marating nila ang upuan sa hardin. Madilim na at hindi pa siya nakakaramdam ng gutom dahil sa mga nangyari. Sa totoo lang, hindi naman nabago sa kanya ang ganong pangyayari dahil dati pa man habulin siya ng panganib. About what happened earlier, I'm sorry that you saw the side of me. Mahinahong sambit nito habang hawak ang kamay niya. Ngayong nandito na sila, gusto niyang malinawan kung bakit ba ganun ang reaksyon nito at kung bakit tila wala ito sa wisyo ng mga oras na yon. Lalo na nang yakapin siya nito at makitang takot na takot itong baka bigla na lamang siyang mawala. Tell me, may kahulugan ba yung emosyong pinakita mo? Para naman aware ako kung aasa ba ako o hindi. Natakot ako. Ayoko mawala ka rin sa akin. That's why I don't want to lose this chance. At ayoko nang pahirapan pa ang sarili natin. Ayoko nang tumakbo palayo sa'yo. At ayoko na maging duwag. I kept distancing myself dahil iniiwasan ko mahulog sa'yo, but fuck. Hindi ko pala kaya. Ang hirap magpigil ng nararamdaman. Nabanggit ng lalaki ang salitang din. Ayaw din itong mawala siya. Gustong-gusto niyang magtanong kung sino ang tinutukoy ni Hendrix, pero hindi niya magawa dahil pansin niyang hindi pa handa ang binatang magkwento. Then don't. Harapin mo ang nararamdaman mo at hindi ako tatakbo palayo sa'yo. Matapang niyang hamon habang nakatingin sa mga mata ni Hendrix. Tumango ito bago bumaba ang tingin nito sa labi niya. Umawang ang labi niya at naging permiso yon sa binata para mahalikan siya. Pagising niya ng umaga, nakangiti niya agad na hinawakan ang labi niya. Dahil bumalik muli sa kanyang isipan, ang nangyaring aminan nilang dalawa ni Hendrix. Bumangon siya para tignan ang cellphone na may good morning chat galing sa binata. Nakangiti naman niya yung nireplyan bago tinignan ang chat ni Sofia na nakabalik na galing sa business trip. Gusto nito makapagkita kaya gumayak siya ng maaga at sinabihan si Hendrix na samahan siya. Where are we going? Sa coffee shop. Mag-uusap lang kami ni Sofia at formal din kita ipapakilala sa kanya. Nakangiti niyang sambit. Nanginitian naman ito pabalik. Magkahawak kamay silang pumasok sa kanyang coffee shop at dumiretso papunta sa kaibigang naghihintay sa kanilang pagdating. I smell something fishy. What's the meaning of this? Pinanliitan sila ng mata ni Sofia habang nakatingin sa kanilang kamay na magkahawak. Di ba obvious? Nakangiting tugon naman ni Vanessa. I've heard the news. Thank goodness. Hindi grabe yung nangyari sa inyo. Especially kay Baby Hendrix. Hoy, bibig mo. Akin na to. Oh, sorry. My bad. Ang bilis naman kasi, girl. Parang kailan lang ako nawala tas malalaman ko na lang na bodyguard mo na siya. And then,
You two ended up in a romantic relationship? Sinong hindi magugulat dun? Dahilan pa ng kaibigan at inirapan siya. At saka, anong news? Wala pa namang pinagsasabihan si Papa tungkol sa nangyari sa amin, Hendrix. Sa father ko. Alam mo naman yon. Magkaibigan din sila ni Tito Henry. Oo nga pala. Nakalimutan niya magkaibigan din ang kanilang ama. Ngunit magkalaban din sa pagtakbong governor. Yes, I forgot. Nasambit na lamang niya at tinignan si Hendrix na walang emosyon nakatingin kay Sofia. Ipinagkibit-balikat niya na lamang yon at patuloy na nakapagtsismisan sa kaibigan. Ilang araw lang nang biglang sumabog sa social media ang balita na may relasyon silang dalawa ni Hendrix. May mga litrato doon na magkasama silang dalawa at sobrang sweet sa isa't isa. At hindi lang yon. Umingay rin ang bali-balita tungkol sa ex ni Hendrix na siyang anak ni Rafael Castillo na pinatay ng binata 4 na taon na nakakaraan. He received a dishonorable discharge from the military because of what happened. Punot na ang sambit niya at napatakip ang bibig. Mabilis siyang bumaba at hinanap si Hendrix sa loob ng kanilang bahay. Nadatnan niya ito kasama at kausap ang papa niya at Renier na kaibigan ng binata. Ngayon alam niya na kung saan nagagaling ang takot nito. Nilapitan niya ito at napansin ang pagkabalisa ng lalaki. Hey, look at me. Malumanay niyang sambit at pinisil ang kamay nito. No, Vanessa. I did not do it. I didn't kill Shane. It was a setup. They framed me. May halong desperasyon sa tono ng pananalita ni Hendrix dahil sa takot na mawala ang dalaga sa kanya. Ngunit nakahinga siya ng maluwag nang marahan lang siyang initian ni Vanessa at may pag-iingat siyang niyakap nito. Shh, I trust you. I know. Marahan niyang hinaplos ang likod ng binata habang pinakakalma ito. Narinig niya ang tikim ng kanyang ama, kaya binitawan niya si Hendrix kahit ayaw niya. Umupo siya sa tabi nito para bigyan to ng suporta. Na kahit ano maging hatol ng kanyang ama, at maging ng mga tao sa paligid nila, hindi niya iiwan ang binata. Saka na natin pag-usapan ng tungkol sa inyong dalawa. Istriktong tura ng papa niya bago ipinagpatuloy ang pagsasalita. Nakulong ka ng 2 taon. Bago na patunayan na hindi totoo ang paratang sa'yo. At ang gumawa ng bagay na yun, walang iba. Kundi ang lalaking yun. Si Antonio Gomez. Napasinghap si Vanessa sa narinig. At ng mga panahong yun, umatras si Rafael sa pagtakbo dahil nagluluksa ito. At yun din ang panahon na wala sa akin ang asawa ko. Hindi si Rafael ang may pakana ng lahat kundi si Antonio. Nagsinungaling ang mga lalaki nagtangka sa inyo para mabaling ang suspetsya natin kay Rafael. Vanessa, Sofia is a spy. Tinakasan siya ng dugo sa suspicion ng papa niya. Ngayong nabanggit ito ng kanyang ama, ngayon lang din niya napagtagpi-tagpi ang mga nangyari. Nung nasa club sila, maging sa pagkikita nila ilang araw na nakalipas, hindi aksidente ang lahat. Hindi nagkataon. Dahil ang mastermind ng mga pangyayari ay ang daddy ni Sofia na matalik niyang kaibigan. Renier, gather all the evidence we have immediately para muling malinis ang pangalan ni Hendrix at makamit natin ang hustisya. Lalaban tayo at haharapin ang gulong kinasangkutan ni Antonio. Haharap ako sa media and I want you to be there. Nag-alab ang galit ni Vanessa para kay Sofia at maging sa ama nito. Halos wala siyang masabi. Sa sobrang galing ng kaibigan niyang magmanipula at umakto na parang walang ginawang masama. Matapos nilang humarap sa media para linawin at ibigay ang ebidensya, pati na rin ang bawat nangyari, nakamit din nila sa wakas ng hustisya. Napawalang sala ang napagbintangang gumawa ng krimen at nakulong ang ugat ng kasamaan. Ngayong natapos na lahat ng gulo, maaari ko ba kayo makausap tungkol sa relasyon niyo? Nagtaas ng kilay ang papa ni Vanessa at tinignan silang dalawa. Napapangiti lang naman ng dalaga habang hinihintay ang sagot ni Hendrix. Hendrix,
Hindi mo ba hihingi ng pormal sa akin ng kamay ng anak ko? Tanong pa ng ama niya na siyang dahilan ng paglilikot ng alaga niyang dragon sa tiyan. Tumikim si Hendrix at nakangiting pinagsiklop ang kamay nila. Wala pa ako may pagmamalaki sa'yo. At kay Vanessa, Mr. Salazar. Pero wag po kayo mag-alala. Dahil bala kong pakasalan ng anak niyo sa takdang panahon. Sa ngayon, babalik ako sa military service para makapag-ipon sa future namin dalawa. Tumangutang ang papa ni Vanessa. Sumasang-ayon sa gustong mangyari ng binata. Kailan ang alis mo? Tanong ni Renier sa kaibigan. Sa susunod na linggo. Dahil hindi alam ni Vanessa na ganun pala ang plano ni Hendrix, nakaramdam siya na inis at pagtatampo. Binitiwan niya ang kamay ng binata at nauna nang umakyat papunta sa kwarto. Naiwang nagkakasiyahan sa labas ng kanilang bahay ang mga partido at mga taong nakidalo sa maliit na salo-salo na inihanda ng papa niya para sa inaasam na panalo. Vanessa, it's me, Hendrix. Malumanay nakatok ng binata sa pintuan ng kanyang kwarto. Hindi siya sumagot at mas lalong binalot ang sarili ng kumot. Ilang sandali lang, ay naramdaman niya ang paglubog ng kama sa gilid niya. Marahang tinanggal ni Hendrix ang kumot para makita siya. You didn't tell me. Naalis ka na pala. Kundi pa nagtanong si Papa. Di ko pa malalaman. Reklamo niya sa inis na tono bago bumangon mula sa pagkakahiga. Marahang tumawa si Hendrix at pinisilang ilong ng dalaga. Huwag mo nga akong daanin sa pagtawa at paglalambing mo. Inirapan niya ito, na mas lalo pa nito ikinatawa. I'm sorry, mali ako. Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo. Paglalambing pa nito, na tinalikuran niya lang. Agad na maipinulupot ni Hendrix ang kamay niya sa bewang ng dalaga. Huwag mo nga ako yakapin, amoy alak ka. Pagmamatigas pa ni Vanessa. Ngunit hindi binitiwan ni Hendrix ang kanyang bewang. Isinubsob nito ang baba sa balikat niya, na parang doon nito kumukuha ng pahinga. Babalikan kita. Sisiguraduhin kong pagbalik ko. Pakakasalan na kita. Lumambot ang mukha ni Vanessa at natunaw ang kanyang puso. But I won't leave without something to hold on to. I'll make you pregnant. So you won't be able to find someone else. Ano? Paano kung ikaw ang hindi bumalik? Eh di naging single mom naman ako. Mabilis niyang kontra at pilit kumakawala sa mahigpit itong yakap. I always keep my word, Van. Kaya't buong pagtitiwalang ibinigay ni Vanessa ang sarili sa binata. At buong pag-iingat naman siyang hinagka ni Hendrix sa ilalim ng bisig nito na buong pagmamahal. Nang sumapit ang 9 na buwan ng panganganak ni Vanessa, agad na siyang sinugod sa ospital ng kanyang ama. Manganganak na ako, Hendrix, nasan ka na? Akala ko ba malapit ka na? Punyeta naman, oh. Nang babae ka, no? Hintayin mo lang mailabas ko to ng normal. Makakatikim ka talaga sa akin. Sigaw niya habang kausap si Hendrix sa kabilang linya. Narinig niya ang pagtawa nito, na lalong nagpainit ng dugo niya. Kapapasok ko lang na ospital, Mrs. Aquino. Saka mo na ako tawaging Mrs. Aquino kapag pinakasalan mo na ako. Bilisan mo! Nakalabas na yung ulo ng anak mo! Tumakbo si Hendrix sa puntang delivery room kung nasan si Vanessa. Hindi na siya makapaghintay na yapusin ang kanyang mag-ina. Hendrix. Tumayo agad sa waiting area ang ama ni Vanessa para salubungin siya. Mr. Salazar, congratulations. Nung nabanggit sa akin ni Vanessa na nagdadalang tao siya, gusto kitang puntahan, pangaralan, at suntukin ng mga oras na yon. Napailing si Hendrix at natawa. Sobrang mahal ko po ang anak niyo. I know. Kaya nga walang pagdadalawang isip ko ipinagkatiwala siya sa'yo. Sir. Excuse me po Pwede na po kayong pumasok sa loob. Okay na ho si ma'am. Imporma ng nurse na nag-aalangan pang sumingit sa usapan. Kaya agad tumakbo si Hendrix papasok sa loob. Nakita niya si Vanessa na umiiyak habang hawak ang anak nila. Kaya hindi niya rin maiwasang maiyak dahil sa kasiyahang nararamdaman. Our angel. Bulong ni Vanessa at hinagka ng anak sa bisig niya.
I can't wait to marry you and build a beautiful life together. Tumawa siya sa sinabi ni Hendrix at hindi na rin niya naiwasang ma-imagine ang buhay na kasama ito. Marahang hinagka ni Hendrix ang kanyang noo bago pinaglapat ang kanilang noo. Thank you, Van. Thank you for giving us our little angel. Ilang buwan muli ang kanilang hinintay bago tuluyang mauwi sa simbahan ang pinangako ni Hendrix na kasal. Ang pagmamahalan at tiwala sa isa't isa ang naging pundasyon nila at ng kanilang pagsasama na pinagtibay pa ng kanilang anak. Van, sundan na kaya natin si Aliyah. Tingnan mo, parang ang lungkot niya kasi mag-isa lang siya. Parang batang ani Hendrix sabay nguso sa anak nila. Tumigil ka nga, Hendrix. 2 taon pa lang yung anak mo. Buti sana ko ikaw manganganak. Agad naman niyang kontra at hinampas ang balikat nito. Let's go, baby. Di natin bati ang mami mo. Sarili niya lang yung iniisip niya. Kinuha ni Hendrix ang anak mula sa higaan at inilayo sa kanya. Natawa na lamang siya sa pag-iisip bata ng kanyang asawa. Pinagmasdan niya kung paano nito laruin at hawakan ng may pag-iingat ang kanilang anak. At di maiwasang matunaw ang puso niya sa labis na tuwa. Para sa kanya, sapat na ang lahat. Wala na siyang mahihiling pa, kundi ang patuloy na maging payapa ang kanilang mga puso. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Sapphire, Evelyn Dizon, Hazel Ann, Belly Balgoma, Ems Maranyon, Nico Atihera, Angie Torres, Emma Ling, Jodeline Campilan, Lorna De La Cruz, Jennifer Acultad, Brandon Racaza, Abigail Parocha, Saud Lumala, at Leo Kawaling. Maraming salamat po sa inyong lahat.